Alam mo bang Dior Sauvage ang pinakamabentang pabango para sa mga lalaki sa buong mundo? As of 2021, reports say na may bumibili ng isang bote sa kada 3 segundo. At ito rin daw ang pabango ng mga modern day fuckboys. Hype lang ba siya o talagang mabango? Pag-usapan natin. Kamusta mga brad? It's me Eric. Welcome back sa Pocket Sense PH kung saan gumagawa tayo ng mga honest reviews tungkol sa mga pabango. At sa video na to, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinaka-popular na pabango ever. Dior Sauvage. Ito nga pala yung EDT or Eau de Toilette. Sa mga hindi nakakaalam, may iba't ibang oil concentration pagdating sa pabango. May EDT, may EDP, may parfum. Gagawan ko na lang ng separate video kung gusto nyo para mas informative, para mas may magandang explanation. Lagay nyo sa comment section kung gusto nyo gawan ko ng video yung gano'n. Pero ngayon, balik muna tayo kay Sauvage. Sa unang spray, bergamot at pepper agad ang babati sa'yo. Very fresh, citrusy, parang lemon na may konting spice. Yung pepper dito, hindi katulad nung sa movies na kapag naamoy mo, mababahin ka. Dito, it adds this sharp, bright at energetic feel sa scent. Aggressive in your face. Tipong mapapansin ka. Noticeable talaga. After a few minutes, lalabas na yung lavender at patchouli. Clean at aromatic, parang bagong ligo na brusko. Lilipas pa ang ilang minuto, pupunta na sa dry down. Sa pagitan ng mid to dry down, lalabas yung ambroxan. Unti-unti siyang lumalabas. Sa mga hindi nakakaalam, pag-usapang Sauvage, pagdating sa fragrance community, hindi mawawala ang usapang ambroxan. Kumbaga pag-usapang Sauvage, ambroxan ang bida na note. Yung ambroxan, synthetic note siya na nagbibigay ng modern, masculine at clean na vibe. Sobrang masculine at sobrang confident. Amoy lalaking bagong ligo, amoy lalaking maginoo pero medyo bastos. Kung may amoy ang confidence, baka ito na yon. Pero real talk, harsh siya para sa ibang tao. Yung ambroxan, love it or hate it na note yan. Pero isipin mo, kung ayaw ng mga tao, bakit sobrang mabenta? Based sa experience ko, yung ganitong type of scent, gusto ng maraming babae. Yung lalaking alpha, yung lalaking confident, yung lalaking tipong ipaglalaban ka. May videos kami sa YouTube tungkol dito. Pinaamoy ko siya sa mga babae, sa mga college students. Hiningi ko yung reaction nila at napaka-interesting na mga naging reactions nila. I-check nyo na lang kung gusto nyong malaman. Okay, shoutout muna tayo mga brad. First time kong gagawa ng shoutout dito sa TikTok. Ilalagay ko na lang dito yung screenshot ng comment niya. First time ko kumuha ng comment dito sa TikTok kasi dati sa YouTube tayo eh. So maraming salamat sa iyo. Maraming salamat sa lahat ng nanonood. Usapang performance, longevity niya, good enough. Above average nga eh. More than 8 hours, 8 to 10 hours sa balat ko. Sa damit, lagi namang mas matagal. Projection, very good. 2 to 3 hours siyang papansin. Katulad nung sinabi ko kanina, in your face. Parang ang lapit talaga nung amoy niya sa'yo. Parang tinutulak kasi siya from the skin papunta dun sa mga tao sa paligid mo. Yung projection niya mas malakas sa initial spray. Yung first few minutes na yun, parang ang lakas-lakas talaga ng projection niya. Tapos, syempre, unti-unti nang liliit yung scent bubble. Yung sillage, okay din. Nag-iiwan siya ng scent trail na inviting. So, medyo 50-50 yung pag sinabi kong inviting kasi harsh nga siya para sa iba. Ang aggressive nga niya para sa iba. Pero para sa mga tao na gusto ng ganitong amoy, clean and fresh na brusko. Clean and fresh na maangas. Nagtatawag siya ng atensyon kapag naamoy siya ng mga tao sa dinaanan mo. Isipin mo, nasa office ka, naglakad ka sa hallway. Yung mga dinaanan mong cubicles, maamoy ka. Kung palabas ka, ganun din, maamoy ka rin nila. When and where to use? Universal scent to eh. Pwedeng umaga, pwedeng tanghali, pwedeng gabi. Pwede sa mainit, pwede sa malamig. Pang daily, pwede. Pang date, pwede. Kung may job interview ka at gusto mo mag-iwan ng strong impression, pwede. Pero tandaan mo, go easy sa spray. Pag sinabi kong go easy sa spray, huwag ka mag-spray ng madami kaagad. Start low, yun lagi yung sinasuggest ko. Start low. Kung tatanungin mo ako kung ilan yung number of sprays, simulan mo ng konti. Sabihin na natin 2 to 3 sprays. Depende kasi sa tao yan. Magkakaiba tayo ng tolerance. So ngayon, kung nahihinaan ka doon sa 2 to 3 sprays na sinasabi ko, dagdagan mo. Gawin mo 4, gawin mong 5. Huwag mong simulan sa mas mataas na numero. Kasi kapag sinimulan mo sa ganon kadami, hindi mo siya pwedeng tanggalin. Maliligo ka ulit, di ba? Minsan, less is more. Okay yung amoy confident ka, pero may thin line yan. Huwag sanang overpowering. Doon lang tayo sa confident. Ibang bagay kapag overpowering na. Kasi baka nakakainis na siya sa mga taong makakasalamuha mo.
Age suitability, ideal siya for 20s and up. Bagay na bagay siya sa mga young professionals na gusto mag-stand out. Yung mga may gustong patunayan. Okay din siya sa teenagers pero medyo pricey. Kung hindi issue sa'yo yung budget, kung afford mo naman at kung type mo yung scent niya, okay lang, sulit naman. Kung gusto mo ng scent na clean, fresh, masculine at confident, subukan mo yung Dior Sauvage. Personally, preferred ko yung OG o The Toilet. May dahilan kung bakit ito ang pinakamabentang pabango sa buong mundo. At naniniwala ako kung lalaki ka at fragrance lover ka, mahilig ka sa pabango, dapat meron ganito sa collection mo. Dapat meron ganito sa arsenal mo. Kung may kwentong Sauvage ka, lagay mo sa comment section, kwento mo sa amin. Kung tight naman ang budget mo, try mo muna yung mga Middle Eastern alternatives. Al Rehab Officer, Afnan Modest Une, Armaf Ventana.